welcome to my YouTube channel. And guys, for today's video guys, irurugtong natin yung yung kwento natin nung papunta ako dito sa Canada. Idugtong natin guys. Sa kasalukuyang kumakain tayo guys. Ang ulam natin ngayon ay itlog. Itlog na itlog at yung scramble na itlog at pansit canton. Ito po yung ulam sa abroad guys. Ito yung pansit canton at itlog na scramble. Nagtitipid kami dito guys para may papadala kami dyan sa Pilipinas. At saka marami ditong bayarin guys, kaya ganun. Tipid talaga kami guys. Guys, nung ako'y doon tayo sa airport na naman sa Vancouver guys, na putol. Pagdating ko sa airport ng Vancouver, yung agency sa akin, sabi niya, eto sir, pumunta ka doon sa sa swab test na naman. May makikita ka doon may makakasabay ka doon sa pumunta ko doon, pumunta kami, nagkita na kami ng ng isa lang kami ng agency, yung dyan sa Pinas, si Carlo at saka si Joy D, yung agency nila. Pares lang kami agency sa Pilipinas, First Dynamic. Tapos kita kami, tinulungan nila ako guys, at tinulungan nila ako kasi si paring Carlo, si pare Koy, sa kasi ex-abroad siya Nanggaling na siya ng Japan. Nanggaling na siya ng Japan guys, kaya pangalawang abroad na dito sa Canada. Kaya alam niya yung pasikot-sikot ng sa airport. Ito na kami sa airport at doon kami nakita-kita kasi natin ako doon ng ng taxi. Doon kami nakita-kita. Tapos noon doon pumila kasi pag papunta na ka ng punta ka na dito sa Quebec kasi nakuha na yung nakuha na yung working permit doon sa Vancouver. Wala nang hassle kasi dito na pila ka lang doon, ipila sa bagahe mo at sakay, antay mo kung anong oras umalis yung eroplano. Antay kami at tagal kami antay, mga kulang siguro 3 oras. Kulang 3 oras kami nag-antay guys bago kami nakaalis sa pabiyaheng papuntang Quebec. Ayun guys, doon lang kami nag-antay at nung na kami, kain tayo guys, kain tayo. Ulam natin ay pansit canton. Ito yung ito yung wala sa Pilipinas, pansit canton at saka itlog. Yung guys, sakay na kami sa aeroplano punta kaling Vancouver to yun guys, at na kami, matagal-tagal din kami matagal-tagal din ang biyahe papunta mga 5 o 6 na oras, mga ganyan, papuntang Quebec, Canada na yun guys pero malayo pa rin kasi ang Canada, napakalawak ang Canada guys, kaya medyo malayo talaga. Ayan guys, nakarating na kami ng Quebec at ganito tumawag yung
nag-message yung agency sa WhatsApp. O ganito sinabihan niya si paring Carlo, si Carlo Edin, na alalayan ako kasi mahina ako sa kasi inamin ko naman talaga nung sa agency na ako'y mahina talaga sa sa English. Yun, nagpasalamat pa rin ako kasi may tumulong sa akin pagdating doon sa Quebec. Tulungan ako ni Pare Carlo. Buwaba lang kami sa aeroplano. At pumila kami doon sa sa baggage. Kasi kukunin namin yung bagahe namin. Nakapila na kami sa bagahe. Yun, at nakuhaan namin. 30 minutes siguro nakuha na namin yung Tapos sabi ng diretso kami doon sa bangko. Diretso na kami sa bangko, guys. At doon, kaya bahala naman ako kasi mapalaban na naman ako sa English nito at hindi naman ako marunong mag-English. Nakakaintindi ako pero hindi ako marunong talaga naghahang ako sa English, guys. Kaya inalalayan ako ni Paring Carlo. Yung ganito pare, ang gagawin mo, kumuha ka dyan ng form kasi may pagdating namin doon, punta kayo sa bangko sa Desjardins doon sa airport Montreal. Pumunta kami doon, sabi ng may sumalubong sa amin. Sir, si si Pare Carlo. Kami ni Joy D, nasa likod lang kami. Ganun siya na una. At pinapasok kami sa loob. Binigyan kami ng form. At nung guys, fill up pa namin yung form na Desjardins dun sa sa loob ng airport. May bangko din Yun, na fill up pa namin. At yung hindi ko alam kasi marami kasi sinasagutan. Tinatanong ko nung kay Paring Carlo. Tulungan naman niya ako, guys. At saka sinabi ko doon sa doon sa bangko na mahina talaga ako sa English. Ang sabi niya, Tagalogin ko na lang kasi English yung pero ito lakas ng loob pumunta ito. Sabi ko para sa para sa pangarap. Yun guys, pagdating na natapos na kami. Natapos na kami sa sa bangko. Nag-message si Madam sa sa WhatsApp. Ang sabi ni Madam, kasi ibang kami. Isang agency lang kami sa Pilipinas, First Dynamic. Ibang iba yung employer namin dito sa Canada. Buti sila dalawa sila sa isang employer, dalawa silang pumunta. Ako sa employer ko ako lang mag-isa. Guys, sinundo na kami. Dalawang sundo sa amin. Ang isa yung sumundo kaya yung hindi namin contact sa WhatsApp. Driver lang yata yun. Binayaran ng agency. Ang naghatid sa akin yung mismo talaga yung mismo agency dito sa Canada, si Madam Sapia. Turn over ako dito sa sakay na kami guys, at sakay na ako sa kinabahan naman ako. Sabi ko, paano kayo mangyayari nito, nasaan na ako, dadalawa lang kami ng driver, yung si Madam at saka ako.
Ang sabi ni Madam, kumusta daw ano? Kumusta daw ang ano? Isip ko na tired at medyo pagod. Tagalogin natin kasi mahirapan tayo mag-English, guys. Sabi ko naman na ano, medyo pagod, ma'am. Kasi medyo malaylay ang biyahe. Tulungan niya ako magsakay sa ano, sa bagay ko. Tinulungan ako ni Madam. At tatakas na sumampan ako sa ano, sa kotse niya. At dalawa lang kami. Sabi ko, patay nito mga tanong nito. Paano ko sasagutin? Yun, guys. At kasi dito, ang mga tanong dito, kung anong tinatanong sa iyo, yun ang sasagutin mo. Kaya buti na lang, guys, yung ganun nangyari. Hindi pala kwento yung ano. Si Madam kasi yung ano namin, biyahe. Isang oras may gito punta dito sa turn over ako dito sa employer ko, guys, dito sa Canada. Isang oras ang biyahe namin, guys. Tapos noon, kwentuhan kami, kwento siya sa ano, mga tanong niya. Nagugutom ba ako? Kung kailangan, puminto kami sa ano kasi maaga ako nakarating eh. Almusal daw. Sabi ko busog ako. Paul, busog akong tiyan. Sabi ko, guys. Sabi niya, are you sure? Sigurado ka ba na ano? Nabusog ka? Sabi ko, kasi kumain kami ng ano, burger dyan sa ano. Kumain ka na ano, burger dyan sa airport sa Montreal. And tapos tuloy-tuloy namin ano, biyahe. Tapos sabi ko, kinabahan ako baka anong nangyari ko pagdating doon sa ano. Pagdating dito pag turnover kasi ang sinabi ko pa naman doon, kasi akala ko ano ba, maraming salubong sa akin. Buti ka mo, diretso ako sa ano. Diretso ako, guys, dito sa bahay ng ano, dito sa bahay ko ngayon, dito sa bahay na to. Dito ako hinatid ng ano, at saka yung employer ko. Yung amo ko na pumunta rito. Nakita na kami, guys, na ano. Sabi niya, nice to meet nice to meet you. Kinagal akong makilala ka at ano, makatrabaho sa company ko, maganyan. Kasi ano daw, sabi niya, kinamusta yung biyahe ko kasi panahon ng COVID yun. Siyempre nag-alala siya kasi baka nasaan ako. Kaya nagpasalamat talaga ako sa buong may kapal na tulungan ako ng ano, ginabayan niya ako at maraming tumulong sa akin kahit ano, kahit ako lang mag-isa. Kahit panahon ng COVID yun, guys. Kaya doon pasalamat ako sa amo ko na nagtitiwala siya sa kakayahan ko kahit hindi ako pero inamin ko naman talaga, guys, na hindi talaga ako marunong mag-English pero nakakaintindi ako. Doon pa sa Pilipinas, siyempre maging honest ka sa ano, kasi mahirap na pag nagsabi mo marunong ka, magyayabang ka, marunong ka ganyan, mahusay ka sa English. Ako, guys, hindi ako nagyayabang na ganito, marunong ako mag-English. Sinabi ko talaga sa kanya bago niya ako na tinanggap. Ako wala akong papel, wala akong documents na hinawakan, wala akong, ang alam ko lang trabaho, skills ang dala ko dito sa Canada. Wala akong ano. Yun, sabi niya, no need. Sabi niya sa akin, no need daw, di na kailangan kasi dito sa Canada di na kailangan ano. Kailangan dito trabaho at saka kailangan dito marunong kang nakakaintindi ka ng ano,
Kasi dito sa Canada, puro trabaho naman talaga sila. Hindi sila nakipag-usap talaga ng mga ganyan. Usap, mapag ano, hindi ganoon. Hindi guys, Pilipinas sa mga uso dyan, mga marites, mga ganyan. Dito kung anong utos mo, yun lang ang sundin mo. Huwag mo nang, huwag mo na ano, sa haluan ano, si Chiburitsi, ganyan. Yun guys, nakarating na kami dito sa ano, at dito kasama pa namin si Madam, nagkwentuhan sila kasi ang salita dito guys, French. Nagkwentuhan sila si Madam. Sabi, pero naiintindihan ko ngayon ano siya kasi sa French ngayon nakaintindi ko ng kunti lang kunti. Sabi naman na ano, naalala ko yung ano sinabi niya na ano daw, difficile. Pag difficile, complete ano, sa difficile daw sa pag ano pa pag communication, pero wala naman, okay lang naman siya nakipag ano. Tapos doon si binigyan niya ako ng ano, pagdating dito binigyan ako ng allowance. Akala niya wala akong pera, pero may pera ako guys ha. May ano allowance ako, pero wala akong nagastos sa allowance ko guys na ano binigay ni Kuya Fidel. Wala nagastos noon. Binigyan ako ng ano, 2,000 yata ako doon. $2,000 ang pocket money ko, pero ang nagastos ko lang yung pamasahe sa airport na $15 papuntang hotel. Yun lang ang nagastos ko kasi lahat libre pagkain. Yun. Wala nagastos sa pocket money ko. Kasi lahat ng gastos kasama na sa ano binayaran ng amo ko doon sa ano, kasama na sa doon sa ticket. At saka doon sa airport naman ng ano, kakain sana kami at saka mayroong nakilala kaming tropa na ano matagal siya sa ano kasabayan namin, papunta naman siyang ano Manitoba. Delivery niya kami guys na ano, bili kami ng malaking burger at saka french fries nung pagdating naman sa ano, kaya wala kaming gastos. Kaya nung guys na nandito na kami, nagkwentuhan na kami. Nagkwentuhan na kami kasi si Madam, inutusan niya si Madam na bibili ng pagkain ko sa ano, sa dito sa grocery. Bilhan ako ng konsumo. Kaya itong nangyari, guys. Bilhan ako ng ano, hindi ko naman alam ng pagkain na ito anong klase. Pagkain kasi bilhan ako patatas. Kasi patatas, manok, mga carrots. Yung ang patatas pala dito, yun ang ano, ginagawa lang kanin. Wala namang kanin dito sa wala namang ano doon, di sila kumakain ng ano, yung mga salad-salad lang sila, mga gulay-gulay, carrots, patatas, yung ginagawa lang kanin. Kaya nung guys, binigyan ako isang sako na ano, isang sako ng patatas. Kaya yun ang ginagawa kong kanin. So, ang ginawa ko ng ano sa patatas. Ginawa ko sa patatas no. Ito nangyari. Nilaga ko, ginawa kong ano. Nilaga ko tapos dinurog ko, tapos ganito, tinuro sa akin ni Madam ano daw, ganyan, dudurogin, tapos, ano, isangag, kung baga, ano ba, lalagyan ng butter mo yung, ano, lagyan mo yung butter yung butter na yung gagawing mantika, ganon. Ganon guys, doon na ignorante naman ako guys, buti ka mo, pagdating ko dito, na-quarantine ako ng 2 linggo, 2 weeks. 2 weeks guys, pero bayad na ako ng ano. Pinuputahan ako dito ng ano, ng amo ko. Ang ginagawa ko lang, naglilinis kasi panahon kasi patapos ng winter noon nung umalis ako. Ayun, dumating ako. Daming yung mga dahon na ano, yun ang ginagawa ko guys, at saka bawal ako lumabas sa bahay. Dito lang ako sa ano, paikot-ikot lang ano kasi quarantine nga. Kasi may COVID, kasi bawal ako lumabas ng gate. Dito may gate sa likod, wala namang bakod sa harap. Mayroong maliit na ano. Ayun, bawal ako lumagpas doon. Sabi ng anak ko, dito lang ako, at saka diadalaw niya ako tuwing umaga. Kumusta? Ganyan. Tapos kumusta, nag-alala talaga yung ano ko, at saka sinabi niya sa akin na mga 2 days, 3 days yata ako dito na quarantine. Ano, sinabi niya sa akin na may trabaho, big job daw sa ano, dito sa Silesium yata yun, ganyan. Pinakita sa akin picture, yung bakit elevator na
gagawin sana namin. Sabi niya, I need you. But mayroon daw ano sa government na kailangan daw sunurin. Kailangan, kaya no choice daw na ano, hindi ako makakasama. Kaya dun guys, kain tayo guys, kain. Dun guys, di ako nakasama. Kaya sabi ko sa ano ko, hayaan mo boss pag ako'y ano, natapos na yung quarantine ko at ako'y magsiservisyo sa company mo at ano ba, gagawin ko ang lahat ng ano, trabaho. Yun lang ano ko talaga, ang pag pinaghahawakan ko, trabaho lang talaga guys. At saka yung mga salita yung English hindi ko naman, hindi naman tayo makipag-usap sa ano. Pero pag may mga tinatanong, sinasagot. Guys. At nung guys na dihan niya ako ng sahod, nagulat nga ako. Dito dihan ako niya ano, naka-quarantine ako pero may sahod pala ako nun guys. Nakaka ano naman. Pinigyan ako ng sahod kasi sabi pala ng ano, pag ikay nakatungtong diyan sa eroplano, nag-uumpisa na yung nakatungtong nakaalis ka na diyan sa ano, sa eroplano diyan sa Pilipinas. Nag-uumpisa na yung sahod mo. Nung guys, nag-start na pala yon nung ano, sahod ko. Pagdating ko dito, nagulat ako na one weekly kasi sahod dito eh. Sumahod ako, binigyan niya ako ng ano, sahod. At saka binigyan ako ng ano, wallet na malaki kasi doon ko na itatago ano, napaka ano talaga yung ano ko, amo. Doon ko na itatago yung pera ko. Binigyan yung wallet na malaki na ano, lagayin daw ng pera. At saka doon na nakalagay yung pera. At saka binigyan ako ng sobre, payslip dito. Yun, napaka bait talaga. At saka doon guys, 2 weeks ako dito na ano, 2 weeks ako na quarantine, na sumasahod. Yun lang guys, kasi mahaba-haba natin yung video natin at sa sunod natin na video, part 5 na guys. Part 5. Kasi itong video na to, part 4. Kasi huwag yung kalimutan guys na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin yung notification bell para ano kayo, ma-update kayo sa mga videos ko na in-upload daily guys. Yun lang guys at see you sa next natin guys, next video. Bye bye.